and praise the one who is worthy of all praises and worship today. Hallelujah. And His name is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. 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 We will be forever grateful for your goodness sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. We will continue to worship and praise your name, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. When we feel weary daw po, mga kapatid, when we feel drained, and when we feel exhausted because of the different battles na we are facing sa atin pong mga buhay. Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. Ang lahat ng battles na meron tayo, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, the Lord will fight for you. Ano pong kailangan natin gawin, mga kapatid? You need only to be still. We need only to be still, mga kapatid. And let's lay down, mga kapatid, lahat ng mga baggages na meron tayo, lahat ng mga bagay that we can carry and place it sa paanan po ng atin pong Panginoong Hesukristo. Because the same God that brought you through your past challenges, mga kapatid, the same God who restored your joy, and the same God who provided for you in miraculous ways, mga kapatid, is more than capable of doing it again today, mga kapatid. Because when you look back, mga kapatid, of what God has done for you, ang atin pong Panginoon ay nananatiling faithful sa bawat isa sa atin. God's faithfulness does not waver, and His power is limitless sa bawat isa, mga kapatid. Nung si Abraham, mga kapatid, when he was faced with the greatest test ng kanyang buhay, nung isacrifice na ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac, God provided a ram in the bush. When si Moses po, mga kapatid, and the Israelites were standing at the Red Sea, they are running from Pharaoh, mga kapatid. Ano po ang ginawa sa kanila ng ating Diyos? God parted the Red Sea for them. And when Daniel, mga kapatid, he was thrown in the lion's den, he trusted God, mga kapatid, and the Lord delivered. Without any scratch, mga kapatid, sa kanyang physical na katawan, ang Panginoon, siya ay iniligtas. Hallelujah. Time after time, mga kapatid, God shows His ability to rescue, to provide, and to guide for His people. If He healed, mga kapatid, if He delivered, and if He provided, mga kapatid, and restored the saints of the old, He can do it for you and for me today, mga kapatid. Hallelujah. Let's trust His unchanging character and know that the same God, He is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. The same God na nag-deliver at nag-protect sa lahat ng kanyang mga anak before, He will also deliver and provide for you sa lahat ng circumstances na meron ka. Hallelujah. Let's continue to praise and worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.
done waiting, if you're not done working, then I'm not done praising. If you're not done moving, then I'm not done waiting. If you're not done working, then I'm not done praising. I believe you're moving, so I'm not done waiting. I believe you're working, so I'm not done praising. Whoa. I don't need another reason. I don't need more convincing. The same God that made a way. It's the same God that sees today. Even in my darkest moments, this will be the truth I'm holding. The same God that made a way. It's the same God that sees today. I don't need another reason. I don't need more convincing. The same God that made a way. It's the same God I see today. Even in my darkest moments, this will be the truth I'm holding. The same God that made a way. It's the same God I see today. Hallelujah, Jesus. Praise and worship, praise Jesus. Hallelujah. There is no one higher, no one greater, no one like our God. There is none more able, Christ our Savior, great and glorious. There is no one higher, no one greater, no one like our God. There is none more able, Christ our Savior, great and glorious. There is no one higher, no one greater, no one like our God. There is none more able, Christ our Savior, great and glorious. There is no one higher, no one greater, no one like our God. There is none more able, Christ our Savior, great and glorious. There is no one higher, no one greater, no one like our God. There is none more able, Christ our Savior, great and glorious. There is no one higher, no one greater, no one like our God. There is none more able, Christ our Savior, great and glorious. I don't need another reason. I don't need more convincing. The same God that made a way. It's the same God I see today. Even in my darkest moments, this will be the truth I'm holding. The same God that made a way. It's the same God I see today. I don't need another reason. I don't need more convincing. The same God that made a way. It's the same God to see today. I in my darkest Moment, hallelujah. be the truth I'm holding. The same God who made a way is the same God. Let's sing the song again. I don't need another reason. I don't need more convincing. We don't need more convincing. God that made a way. Dahil ang Diyos na nagpapagaling noon ay siya pa rin Diyos na nagpapagaling ngayon. Ang Diyos na gumagawa ng himala noon ay siya pa rin Diyos na gumagawa ng himala ngayon. Kaya wala tayong ibang dapat gawin kundi papurihan ang Diyos na naghihimala at makapangyarihan sa lahat. I don't need more convincing. The same God who made a way. It's the same God I see today. Even in my darkest moments, Oh, Jesus. will be the truth I'm holding. The same God who made a way is the same God who sees today.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang sabi po, mga kapatid, in Matthew chapter 21 verse 9, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Yung word po na Hosanna comes from the Hebrew word na Hoshaya, na ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, Lord, save us. Lord, rescue us. So originally, ang context po nito, mga kapatid, ay patungkol sa ito po ay cry for help. Tayo po ay in desperate need for salvation. Alam niyo po, mga kapatid, nung pumasok po si Jesus sa Jerusalem, yung crowd po, mga kapatid, they all shouted, Hosanna. At habang pong iwinawagayway nila yung palaspas, habang paparating po ang ating pong Panginoon. Ito po ay prophetic dahil tinupad po nito yung prophecy in Zechariah chapter 9 verse 9, kung saan dumating po ang Messiah na naroon po ang pagpapakumbaba, na puno po ang kapayapaan at kaligtasan. Pero mga kapatid, yung pong crowd na sumisigaw ng Hosanna ay the same crowd din po, mga kapatid, na sumigaw na ipako siya sa krus. Crucify him on the cross. Imagine, same crowd na nagsabing Hosanna, same crowd din na nagsabi ng ipako sa krus. Nangangahulugan lamang ito, mga kapatid, na ang pagsamba po ng mga tao doon ay hindi po bukal sa kanilang puso. At nakabase lamang po ito sa expectation nila sa ating pong Panginoon. They wanted Jesus to do for them instead of knowing Jesus who really He was. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, yung pagsamba natin nawa hindi mababaw lamang. Nawa, mga kapatid, ang pagsabi natin ng Hosanna ay hindi lamang dahil tayo ay nangangailangan ng pag-rescue at salvation sa ating pong Panginoon. Hindi yung tayo ay nagbibigay lamang ng papuri at times of our blessings, at times na maganda ang ating pakiramdam. Dahil ang sabi sa Bible, in the good times and in the bad times, we should praise the name of Jesus. Nawa, mga kapatid, ang ating pagsambay hindi mababaw. Ang ating pagsambay nagmumula sa ating puso na, Panginoon, kailangan ka namin hindi lamang dahil sa mga bagay na kaya mong gawin sa amin, kundi kung sino ka at sino ang makapangyarihang Diyos na aming sinasamba. Come on, this morning, let's worship the Lord in spirit and in truth. Come on, shout hallelujah! We are serving a great God. Buhay ang Diyos na ating sinasamba. Ano mang pagdududa, kaya nitong pawin dahil buhay ang Diyos. Glory, 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa ating pong mga bisita, tayo po ay nagpupuri. Maaaring kayo nakikita nyo na may sumisigaw, may nagpupuri. Ito po ay ang mga kagalakan na aming nararamdaman dahil binago ng Diyos ang aming mga buhay. Dahil ang Diyos ay nagmilagro sa aming buhay. Ano ba naman yung purihin ko siya sa abot ng aking makakaya? The best way I can give the Lord sa kabila ng mga mabubuting bagay na hindi ko naman hiniling pero ibinigay ng Diyos. And that's the God we serve this morning. Hallelujah. Amen. At dahil buhay po ang Diyos at siya ay naghihimala, yung pong nakita ninyong mga katabi nyo, yung pong mga kapatid na nakasama natin ngayon, iyan po ay isang patutuo ng himala ng ating pong Panginoon. Hindi po lahat nagising ngayong umaga
Meron pong hindi na pong inabot ang umaga, binawian na ng buhay. Pero may plano sila dapat ngayong umaga ito. Pero dahil buhay po ang Diyos, himala na nakita natin na ating mga kapatid, magbatian po tayo sa isa't isa mga kapatid. Ipakita natin ang kasiyahan na muli tayo ay nagkasama-sama sa ating pong Panginoon. Greet everyone! Familiar man mo po sa inyo, hindi, batiin niyo po ang bawat isa. Hallelujah! Yes, I love you with the love of the Lord. The glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. With the love of the Lord. Mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo Ang kalwalatian niya. oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo ang kalwalatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Thank you, Jesus. At tayo po ay pansamantala makakaupo mga kapatid. We welcome everyone this Sunday sa ating po mga kapatiran na naririto nakasama po natin and also sa ating po mga online worshipers na kasama. We welcome everyone. It's so good to be in the house of the Lord again. So kaya po tayo ay nagagalak mga kapatid. And this morning, we are so happy as well na tayo po ay meron pong bisita na kasama ngayon si Brother Mike Rivera. Pwede po ba siyang tumayo mga kapatid? Pwede po ang pumunta dito sa unahan. And also we would like to acknowledge Sister Mana. Good morning po. Pwede po ba kayong pumunta dito sa unahan? Sister Sharon, si Ate Sharon nandito po. Kasama po ang kanyang kapatid. Pumunta po kayo dito sa unahan. Nais po namin kayong ipag-pray. We are so happy. Alam niyo po mga kapatid, isa pong magandang bagay na sa tuwing tayo po ay nagkikita-kita every Sunday, magbatian po tayo, ipadama po natin ang pagmamahal sa bawat isa. We would like also to recognize Kuya Bobby, na siya po ay narito, kapiling po natin ngayon. At sa bawat isa po na maaaring hindi ko po kayo nakita o nabati, welcome po, nagagalak po tayo na tayo po ay nagkasama-sama ngayon. We will pray. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa napakagandang umaga na ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ito po ay plano mo at ito po ay ayon sa kalooban mo. We are praying, Panginoon, sa aming po mga kapatid na narito sa unahan, especially sa aming pong bisita, na patuloy yung pong pagpalain ng kanilang buhay. Ang bawat isa pong nakatayo dito, Panginoon, as a family and as a church, we are praying na patuloy pong pagpalain ang kanilang buhay. I-bless mo po, Panginoon, ang anumang aspeto ng kanilang buhay. Anuman, Panginoon, ang kanilang pangangailangan, nawa, Panginoon, magsilbi po ang serbisyong ito na malaking pagpapala po sa kanila at magkaroon po ng kasagutan ang kanila pong mga ipinapanalangin. Lord, we are so thankful sa mga kapatid po namin na kasama po namin ngayong umagang ito, and we are also claiming ang victory sa pamamagitan, Panginoon, ng mga salita mong mahahayag ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless po sa ating pong bawat isa. Makakaupo na po kayo. Maraming salamat po. Thank you, Jesus. Nakakatuwa pong makita yung mga kaibigan natin, mga bisita na kasama po natin. We are so thankful mga kapatid dahil sa tagumpay po kahapon ng gawain ng Sunday School Department, ang ating pong Faith Kids Banquet. Salamat po mga kapatid sa leadership po ng ating pong Sunday School, sa pangunguna po ni Sister Dada. Yan po, kahapon po naging matagumpay po
ang ating po celebration. So salamat po sa lahat ng kapatiran, sa lahat ng mga magulang na naging parte po ng tagumpay ng gawain pong ito. Tayo po ay patuloy nating ipanalangin ng ating pong mga kabataan, ng ating pong children, na patuloy po nating i-involve sa church at maging parte po sila ng ministry sa church. Hindi po dahil bata sila ay bata na lamang po sila, pero bigyan po natin sila ng ministry sa church. Sabi ko nga po kahapon, kahit yung simpleng pagpulot nila ng basura, maituro na po natin sa kanila, simpleng pagpapatas ng silya, train them young. Hindi po sila bata lamang, sila po ay may purpose, sila po ay meron ding, i-design din sila ng Panginoon upang maging part ng kingdom. Kaya po turuan po natin ang ating pong mga anak at ang ating pong mga bata. Para po sa ating announcement, ang ating pong afternoon service mamaya sa Poblasyon 2, sa Bawan, 1 o'clock p.m. Tayo po ay nagpapatuloy ang gawain doon. 1 o'clock po, makita-kita po tayo mamaya doon mga kapatid. Ang ating pong Good Morning Jesus, every 5:30 in the morning, sa pangunguna po ni Pastor Guard. Tayo po ay patuloy na nakakarinig as early as 5:30 ng devotion, ng salita ng ating pong Panginoon. This week, may discipleship meeting po ang ating pong AMD, ang LM, at ang ating pong youth. Any time of the week, pwede po tayong mag-meet for our discipleship class. And also our prayer meeting, every Thursday, 6:30 in the evening, doon po sa lugar ng Bawan. And every Thursday, dito naman po sa church, 6:30 rin po. Every Friday naman po, dito po sa church. Thursday po sa Bawan, Friday po, dito po sa church. Everybody say, praise the Lord. Tayo po ay tatayo mga kapatid. At tayo po ay magbibigay para po sa ating Panginoon. But before that, ating pong i-declare through this declaration ang ating pong blessing na nagmumula po sa ating pong Panginoon. Amen? Sabay-sabay po natin itong sabihin mga kapatid. By the authority of your word, I have given and shall be given to me, pressed down, shaken together, and running over. Today, as a result, the enemy is rebuked and the curse is lifted. I live under an open heaven. You pour out blessings upon me so abundantly that there isn't enough room to contain them. We receive jobs and better jobs, raises and bonuses, sales and commissions, benefits and settlements, land and inheritances, interest and incomes, rebates and returns, gift and surprises, bills paid off and debts eliminated. My entire family is saved. Amen. I am blessed in my coming and blessed in my going. Everything I do will prosper in Jesus. Hallelujah. Tayo po ay mananalangin. Kasabay din po ng ating pong pananalangin sa ating pong mga prayer request. Let's bow our heads and close our eyes. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pagpapala at biyaya na pinagkakalob mo sa bawat sa amin. Mga pagpapala po na nakikita at hindi po namin nakikita na patuloy mo pong ibinibigay sa bawat sa amin. Salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na kami po ay narito sa iglesia. Kami po ay malayang sumasamba, maayos ang pangangatawan. We are praying, Panginoon, na patuloy mo pong katagpuin ang aming pong mga pangangailangan. I'm praying, Panginoon, sa lahat po ng gawa ng kamay ng aming mga kapatid, sa kanila pong mga trabaho, sa kanila pong mga negosyo, sa lahat po ng kanila pong pinagkakakitaan, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay patuloy po pagpalain upang magamit po nila, Panginoon, at sila po ay magbigay at magkaroon po ito ng maging paraan nila ng kanilang pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy mo pong i-provide ang pangangailangan ng aming pong hapagkainan. Maging masagana po ito, Panginoon, at lagi po, Panginoong, naroroon ang aming pong pagpasalamat sa lahat ng mga bagay na patuloy mo pong ipinagkakalob sa bawat sa amin. And right now, Lord, we are praying as well para po sa amin po mga kapatid na nangangailangan po ng pananalangin. Lord, alam po namin na ang lahat po ng bagay na ipinagkaloob at amin pong isinangguni sa iyo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ay hindi maiksi ang kamay upang kami ay abutin at marinig po ang aming mga panalangin. We are praying, Panginoon, sa lahat po ng aming mga kapatid na dumaranas po ng karamdaman.
Nawa, Panginoon, magkaroon po sila ng kagalingan ayon po sa kanilang pananampalataya. Heal them instantly, Panginoon, at magkaroon po sila ng kalakasang nagmumula sa iyo, Panginoon. We are praying for Inay Grace, Panginoon, and we are also praying for Sister Flor, Panginoon, sa kanila pong mga karamdaman. And also we are praying for Sasa, Panginoon, sa kanya pong nararamdaman din ngayon na karamdaman along with her family. Nawa, Panginoon, ang iyo pong pagbalot ng iyong banal na dugo ay sumakanila po, Panginoon, at magkaroon po sila ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. And as a family and as a church as well, Panginoon, we are also praying for Brother Mavis family, ang Beredo family, Panginoon. Alam ko po na meron po silang mga pinagdaraanan ngayon, subalit sa iyong pangalan, Panginoon, ito po lahat ay idinudulog namin, and we are praying na ito po ay isang malaking breakthrough for their family. Alam namin, Panginoon, na habang kami po ay niyayanig ng mga problema, naroroon din, Panginoon, ang pag-refine mo sa amin para po sa paparating na blessing at sa pagpapala po na hindi po namin sukat akalain. That's why, Lord, we are entrusting everything sa amin, Panginoon. Ikaw po ang bukal ng biyaya at ng pagpapala. Ikaw po, Panginoon, pinagmumulan at sources ng lahat-lahat, Panginoon. Kaya nais po namin patuloy na ibalik ang mataas na papuri at pasasalamat. And Lord, we're also praying for Pastora Ai sa kanya pong paglilid sa mensahe mo ngayon, Panginoon. Nawa ito, Panginoon, ay maging kalakasan ng bawat isa. Alam namin, Panginoon, ito po ay mensahe na nagmula sa iyo. Kaya excited po kami, Panginoon, na marinig ang mensahe mo ngayong umaga na magsisilbi po naming kalakasan. Hallelujah, hallelujah. We are claiming victory in your most powerful name. In Jesus' name, amen, amen, amen. Hallelujah. As we continue to praise the name of Jesus as our sanctuary of worship, lead us in worship. Na mga kapatid, patuloy po nating sambahin ang ating pong Panginoon. Let us prepare our hearts. Let us prepare our minds na sa pakikinig po natin ng salita ng ating Panginoon. Let us not be distracted sa mga isipin natin. This time, Lord, ikaw muna. Focus muna ako sa iyo. Maya-maya ako nahiisipin ko ano mga isipin ko. Gusto ko muna mag-focus sa iyo, i-prepare ang sarili ko dahil ang nais ko, Panginoon, ay ang makakonect sa iyo at umuwi na bitbit ang tagumpay, ang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. See the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna. Hallelujah. Let God be magnified. Hallelujah. Hallelujah. Let this be the cry of our hearts. Hosanna. Save us, Jesus. You are our only hope. Hosanna. Save us in our situation. Save us, oh God, in whatever circumstances that we are in right now. May it be sickness. May it be problems in relationships. May it be financial crisis. Lord, save us. Here we are at your sanctuary. We depend on you, Lord. We depend on you. But most of all, God, save us from eternal damnation. We want to be with you forevermore. Hosanna.
sa pananampalataya. Ang Diyos na nagliligtas sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Hallelujah! He is here to save you. He is here to lift you up. No matter what your situation is. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay ng amazement sa bawat isa sa atin. Gaano man kapangit ang sitwasyon, lagi niyong tatandaan, may Diyos na eksperto na kayang baguhin ang sitwasyon sa ating mga buhay. Nothing is too difficult. Nothing is impossible with God. Kaya narito tayo upang itanghal ang kanyang kapangyarihan. May magagawa ang Diyos sa sitwasyon sa ating mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And He's using His word to give us encouragement, to give us an extraordinary kind of hope. Dahil alam ng Panginoon na tayo ay dumaraan sa iba't ibang klase ng pagsubok. Pero salamat ang Diyos ay naririyan, handang sumaklolo sa oras ng ating pangailangan. Malakas na papuri at pagsamba sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! 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 Praise the name of Jesus. As we read from the word of the Lord, sa atin pong scripture reading, thank you, God. In the book of Genesis, chapter 45, verses 25 to 28. This is the story of Jacob and his sons. Sa lahat po na nakakita na sa Biblia, magsabing, Praise the Lord. Yan. So, kauna-unahan po yung aklat. Kaya madali lang yang hanapin. Genesis 45, 25 to 28. This is what the word of the Lord says. And they went up out of Egypt and came into the land of Canaan unto Jacob their father, and told him, saying, Joseph is yet alive, and he is governor over all the land of Egypt. And Jacob's heart fainted, for he believed them not. And they told him all the words of Joseph, which he had said unto them. And when he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob, their father, revived. And Israel said, It is enough. Joseph, my son, is yet alive. I will go and see him before I die. Sa Tagalog po, kaya umalis sila sa Ehipto. Tumutukoy po sa mga magkakapatid, sa mga anak ni Jacob. Umulis sila sa Ehipto at bumalik sa kanilang ama sa Kanaan. Pagdating nila roon, sinabi nila sa kanilang ama na buhay pa si Jose. At siya pa nga ang tagapamahala ng buong Ehipto. Natulala si Jacob, hindi siya makapaniwala. Pero nang sinabi nila sa kanya ang lahat ng sinabi ni Jose sa kanila, at nang makita niya ang mga karwahe na ipinadala ni Jose para sa pagpunta niya sa Ehipto, bigla siyang lumakas. At sinabi ni Jacob, naniniwala na ako. Ang anak kong si Jose ay buhay pa, pupuntahan ko siya bago ako mamatay. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita.
Ihan sa lahat. Hayaan mo po, O Diyos, na ikaw po ang siyang magbigay bisa at buhay sa iyong mga salita. Ang letra ay nakamamatay, subalit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Kaya gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng pagpapala. At hayaan mo ang iyong Espiritu, Panginoon, siyang kumilos sa may kalayaan at kapangyarihan sa amin pong kalagitnaan. Walang magagawa ang iyong lingkod, subalit hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang personal na mangusap sa bawat isa. At anuman ang iyong dakilang layunin, let it be, Lord God, that it be fulfilled in the lives of your people. Purihin ka, Panginoon. Marami pong salamat dahil lagi kang nariyan na siya po namin, Panginoong, dakilang pag-asa sa lahat, Panginoon, ng aming pong pinagdaraanan sa buhay. Maging ito man ay kabiguan o tagumpay, alam naming nariyan ka na hindi magpapabaya o iiwan sa bawat sa amin. Thank you, Lord. Thank you for the liberty in the preaching and the listening of your word in this place. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, bigyan po natin ng papuri ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bago po kayo maupo, meron pong isang storya. It says that during World War II, ang isa pong ina ay nakatanggap ng isang kalagim-lagim na telegrama. Ang kanya pong anak na isang sundalo ay missing in action at sinasabing siya po ay namatay na. Kaya ang kanya pong mundo ay lubusan na bumagsak. At sa maraming taon, nakasuot po siya ng itim na damit at nandoon ang kanyang pagdadalamhati at nabubuhay po siya araw-araw na mayroon pong sakit sa kanyang kalooban sa pagkawala ng kanyang anak. Pero isang gabi, matapos ang maraming taon na dumaan, mayroon siyang narinig na katok sa kanyang pintuan. Kanya po itong binuksan at nandoon ang kanyang anak. Buhay, naka-uniforme. Sa una po, siya po ay nagulat. Pero dahil nga po hindi siya makapaniwala, ang sabi niya, totoo ba talaga ito? Pero totoo, nakaharap niya ang kanyang anak, ipinakita ang mga sulat na nanggaling pa sa kanya, ang mga medalya na kanyang nakuha, at ang mga litrato na kung saan kanya pong pinanggalingan. The evidence overwhelmed her grief, and what she thought was gone forever was alive before her eyes. Her mourning turned into dancing. Minsan po, mga kapatid, ang salita ay hindi sapat upang magpalakas sa ating kalooban. We need proof. We need evidence. At alam ni Jacob ang ganyang pakiramdam. Because for 20 years, he carried the heavy grief that Joseph was dead. Patay na ang aking anak. Dinala ng aking mga anak yung kanyang kasuotan, nilapas siya ng mga mababangis na hayop. Wala ng buhay ang aking anak na si Jose. Nasyukot pa namang paboritong anak. Pero nung sinabi ng kanyang mga anak, Joseph was alive, hindi siya makapaniwala. At nanghina pa ang kanyang kalooban. But then, he saw something undeniable. And the Bible says, the spirit of Jacob revived. The message for this morning is, look at the wagons. Masdan mo ang mga karwahe
sapagkat may paparating sa iyong buhay. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kamayan mo ang iyong katabi at sabihin mo sa kanya, paparating ang karawahe mula sa Panginoon. Makakaupo na po ang bawat isa. Look at the wagons. Ito po ang nagpa-revive dito po sa kaisipan, sa damdamin nito pong si Jacob sapagkat siya po ay wala ng pag-asa na ang kanyang anak ay buhay pa. For 20 years na siya po ay nagdadalamhati. Amen? At wala po siyang alam na gawin, kundi magkaroon po siya ng kalungkutan sa kanya pong buhay. Kahit po sinabi na ng kanyang mga anak, Ama, buhay, totoo talaga, buhay itong si Joseph. Pero hindi siya maniwala. Pero nung makita niya ang mga karawahe, doon nabuhay muli ang kanyang pag-asa. Ano po ba yung mga karawahe? The royal wagons of Egypt. Those wagons were symbols of power. Wala pong gayong klaseng kariton o kaya naman ay karwahe doon sa lugar ng Kanaan kung saan nabubuhay ito pong si Jacob at ang kanya pong mga anak. Kalimitan po, naglalakad sila o kaya naman may mga hayop, may mga donkey or camels na nagdadala ng kanila pong mga pagkain o mga mabibigat na bagay upang hindi po sila mahirapan sa kanila pong paglalakad. But in Egypt, which is the superpower of the world at that time, it has chariots, royal wagons, and carts built with superior craftsmanship. Hindi po ito simpleng mga kahoy lang na kariton. They were finely made, sturdy, and often decorated to represent Pharaoh's wealth and authority. Kaya po, yung ipinadala ni Jose, ayon po sa utos ng paraon, he wasn't sending common farmers' carts. He was sending royal wagons from Pharaoh's court. Kaya alam nitong si Jacob, hindi ito ordinaryo. Yung kanilang salita na akala ko ay dinadaya, niloloko lang ako para ako ay masiyahan, nagkaroon ng ebidensya sa pamagitan ng mga wagons na kanyang nakita. Sapagkat hindi ito ang mga ordinaryong kariton doon sa Kanaan. When Jacob saw them, he knew instantly this is not ordinary. And this can only come from Egypt, and only someone with high authority could have sent them. Kaya nabuksan po ang kanyang diwa, nabuksan po mga kapatid ang kanyang damdamin at ang kanyang isipan na totoo nga pala ang sinasabi ng aking mga anak sapagkat mayroong ebidensya. The wagons were Pharaoh's official seal of approval. They weren't only carrying provision, they were carrying the authority of the throne of Egypt. Kaya po, yung kanyang pagdadalamhati, yung kanya pong pag-iyak for 20 years, dala-dala po niya yung bigat na yon. At hindi po kayang makapagpagaling ang simpleng salita ng mga anak niya. But when he saw those wagons, rare, unmistakable royal wagons,
it was proof beyond doubt that Joseph was alive and indeed in power. Kaya po, hindi nagbibiro, hindi po nanloloko ang kanya pong mga anak. And because of that evidence, the spirit of Jacob revived. Nais ng Panginoong sabihin sa bawat isa na hindi lang sa salita ang kanya pong pangako. May ebidensya siyang ipakikita sa bawat isa sa atin upang patunayan na ang Diyos kumikilos kahit behind the scenes. Ang Diyos kahit pinagdududahan natin, commonly mga kapatid sa atin pong buhay, pero siya ay kumikilos ng ayon sa kanyang plano sa ating mga buhay. Once na makita niya kahit maliit na spark na pananampalataya sa atin, ito ang gagamitin ng Diyos upang lubusang ipakita sa iyo ang kanyang kapangyarihan. May ebidensyang kayang ipakita ang Diyos sa bawat isa sa atin upang sabing siya ang pinakamakapangyarihan, siya ang Diyos na hindi nagbabago, siya ang noon, ngayon at magpakailanman, at siya ang Diyos na iyong pwedeng tawagan upang magbigay ng saklolo sa bawat isa sa atin. Jesus. Look at the wagons. It is the proof of God's rich provision. Yun pong taggutom sa lugar ng Kanaan at sa palibot po, mga kapatid, kahit sa Egypt, pangbuong mundo po yung famine at that time. It was so severe. Kasi nga po, ito ang katuparan ng sinabi na 7 years of plenty, nag-ipon ito pong mga Ehipsyo sa pamamagitan po ni Joseph. Pero may 7 taong napakatindi ng taggutom. Walang pagkain maliban sa Ehipto sapagkat may Joseph na nag-provide sa pamamagitan ng kapangyarihan at katalinuhan ng Panginoon. Kaya nandoon na wala po silang pag-asa. Pero ang Diyos po, mga kapatid, God's wagons remind us that no famine in life can stop the flow of His provision, and His supply of chain never breaks. His storehouse never runs dry. Hallelujah! Ginamit ng Diyos itong si Joseph para sa kanila upang kung dumating ang severe famine, may pagkain pa rin na ipoprovide para po sa mga tao ng Diyos. Amen. Nangunguna po sa atin ang takot na maaring nandyan ang kawalan, nandyan po ang mga kakulangan sa atin pong buhay. Iba't ibang sitwasyon, may financial crisis, materially, tayo po ay nauubusan. Marami pong mga sitwasyon na dumarating po sa ating buhay. Lord, saan ako kukuha ng resources? Ano na ngayon ang aking aasahan? But continue to believe in the Lord. There is a wagon of rich provision that God can show you even in times of severe famine. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Kung paano ang bansang Israel nang sila po ay nasa ilang, ang Diyos ang nagpaulan ng mana. At sinasabi pong ito ay angel's food. Every morning, sila po ay binibigyan ng provision kasi nga nasa ilang sila, nasa disyerto. Anong pagkain ang kanila pong makukuha doon? Subalit ang Diyos, the great provider of all, He was sending wagons of provision. May tinapay na umuulan sa kanila upang sabing, hindi ko kayo pinabayaan, hindi ko kayo iniiwan. Kaya anuman ang sitwasyon natin, anuman ang shortage or lack,
in our lives, there is a wagon of God's rich provision. And let's entrust everything to the Lord. When you look at the wagons, you are reminded that what you see in your hand is not all you have. Pag nakatingin tayo sa ating kamay, animoy ba'y kaunti lang, karampot lang na nandiyan. But let me tell you, heaven is backing you up. Kahit na may kaunti lang sa iyong kamay, pero ang backup natin, hindi po nauubusan ng supply. Kung ang mga supermarkets natin na out of stock, hindi po nauubusan ng stock ng supply ang kalangitan handang magbigay sa oras ng ating pangangailangan. Every answered prayer, every unexpected blessing, every moment God carried you when you didn't know how you'd survive, those are wagons rolling into your life. Hallelujah. Kaya nakakamangha ang ginagawa ng Panginoon na sa kabila ng kakulangan natin, kapag tayo nagtiwala sa Kanya, kapag nagtapat tayo sa ating mga pagbibigay ng tithes and offerings, nandyan na may kasagutan sa mga panalangin. Mayroong hindi inaasahan na mga pagpapala. At bawat sandali, tayo ay inaakay ng ating Panginoon upang tayo ay makalagpas sa anumang mga pagsubok sa atin pong buhay. Faith looks at the wagons, not at the famine. Huwag po nating tingnan yung kagutuman, yung severe famine during the time of Jacob. When he looked at the wagon, hallelujah, he began to focus on the faithfulness of his provider. Hallelujah. Huwag po nating hayaang madala tayo, mga kapatid, ng lubusan, mga kapatid, na kawalan sa ating buhay. May Diyos tayong natatawagan. At siya po, mga kapatid, ang magsusupply sa lahat po nating mga pangailangan. Magugulat na lang po tayo, mga kapatid, dahil may Diyos na kung saan nakakakita ng lahat ng mga bagay. At kahit po hindi sa mga kakulangan sa atin pong buhay, kahit doon sa mga bagay na simple lang yung atin pong mga kinalalagyan sa buhay, God will give an extra spice in your life upang nang sa gayon, mga kapatid, not just spice but extra sweetness upang sabihin sa bawat isa sa atin na siya ay naggagalak na pagpalain ang bawat isa sa atin. Hallelujah! 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 Naipagpatotoo ko po ito sa lugar po ng Bawan Church at nandoon nga po. Wala po akong kaisipan na at the age of 53 ay ako po ay makakapag-drive pa at magkakaroon ng sasakyan. But God gave the resources. God gave everything according to His perfect time. Kahit nung una mayroon po akong takot, mga kapatid, but when God provided, amen, nandoon na overcome ko ang takot sapagkat kita ko kung paanong isinasaayos ng Panginoon. Everything works together for good. Ang Diyos po ang nagsasaayos ng lahat ng mga bagay. Kaya sabi ko, Lord, bago ako mag-birthday, April 5 po yun, Lord, bigyan mo ako, Panginoon, ng lisensya. This is my simple prayer. And the wagon came. April 3, mga kapatid. Nagkalisensya po ako. Amen? God has been so faithful. At kahapon po, mga kapatid, na-transfer na po sa aking pangalan, na i-dedicate po ng Pastor Goji ang sasakyan. God has been so faithful.
The wagon of rich provision is there. Alam kong hindi lang sa akin, sa bawat isa sa inyo, may patutunayan ang Diyos na magpo-provide siya sa ating mga pangangailangan. Anumang sitwasyon, maaring iba ang mga kinalalagyan nyo, maaring hindi lang sa pinansyal, kundi mga kapatid, sa iba't ibang aspeto ng atin pong buhay. Just believe that He is there to provide whatever is your need. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Look at the wagons, for there is revival of the Spirit. Yun nga po ang sabi ko, nandoon ang kanya pong kalungkutan at pamimighati. Pero nung makita niya yung wagons, the scripture says, the spirit of Jacob revived, and his grief melted into joy. Alam niyo po yung sinasabi ng Bible, He turns our mourning, yung pong mourning, M-O-U-R-N-I-N-G, pagdadalamhati, nandoon po yung kalungkutan. He turns our mourning into dancing. Hallelujah. Kaya tayong pasayawin ng Panginoon sa kabila ng mga pagdadalamhati na atin pong pinagdaraanan. And this is what God does. He breathes fresh wind into fainting souls. When you feel like you cannot rise again, God sends wagons to prove you still have a reason to live. Hallelujah. Hallelujah. Kaya niyang palitan ng sayaw, ng awit, ng kagalakan ang ating kalungkutan. Just let the spirit of Jacob be upon us. He can shift our tears to triumph. And He can turn our sighing to singing. Hallelujah. Hallelujah. Kapag ka po ang pag-asa ay naiurong, sumasakit po ang ating puso. But proof of God's promise revives the heart. Hallelujah. Kaya wag po natin mga kapatid na ibaon ang ating mga pangarap kaagad. God, He still has wagons on the way. Look at the wagons coming your way. Hallelujah. Again, mga kapatid, that was 2006 nung magkaroon po kami ng feasibility study noon sa school regarding po sa bookstore for UPC Philippines. Noon po, mga kapatid, naghahanap na kami ng lugar para po doon sa Makati, para doon pagtayuan ng bookstore. But then, ang haba ng panahon, I have been praying for it, Lord, since inilagay mo po ako sa Ministry of Publishing. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ito po ay magkaroon ng katuparan, not for my personal dream alone, but for the sake of the whole fellowship. Dumaan ang marami pong taon. Just 2 years ago, amin po itong ipiniresent sa executive board. Na table po ito, hindi na-approve. At ito pong before August, sa mid-year meeting po ng executive board, wala po akong isip, mga kapatid, na ito ay i-present sapagkat napaka-imposible ng sitwasyon. At ang plano na lang po for the meantime ay to have a library. No? Mas-safe po yun. No? Pero ang Diyos nagpapadala po ng wagons, mga kapatid. It can be in the form of a person. Bigla na lang pong pumasok yung isang pastora doon sa amin pong office, out of the blue, no? Na nakita niya po yung library. Pero nandoon na
sinabi ko sa kanya, nandun pa po siya, papasok pa lang siya. No? Hindi pa po siya nakaupo. Ang usapan po namin ay very informal. Sabi ko sa kanya, gusto nga sana namin bookstore pero hindi pa siguro ito ang panahon. At yung pong salita niya, hindi, kaya yan. Kaya yan. Tutulungan ko kayo. Bigla po mga kapatid, alam niyo po, parang it revived my spirit na ang Diyos out of the blue. Ang tagal nang ipinagpe-pray, pero parang wala. Pero kung ang puso mo mga kapatid, in alignment with God's will, in your life and in your ministry, siya ang magpapadala ng mga tamang tao upang nang sa gayon bigyan ng kaganapan. Bigay po kami ng tulong sa kanya. And then during the presentation, in-invite po namin siya para sumama sa amin. Andun po si Pastor Guji at that time. And it was approved. At yung kanila pong mga legal na mga requirements na katanungan, nagkaroon po ng kasagutan. Still pray for the full execution of that project. Pero nakakamangha ang Panginoon na kahit ang napakatagal na pangarap, para bang nakabaon na sa ilalim ng lupa at wala ng pag-asa. May karwahe, may wagon na ipapadala ang Diyos. Mamamangha ka na lang sa gagawin ng Panginoon and it will revive your spirit. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon nyo ngayon, mga kapatid. Pero nais i-revive ng Diyos ang espiritu ng bawat isa sa atin. Ano mang sakit na ating naramdaman in the past, ano mang mga pagsubok na nagbibigay ng dalamhati sa atin, God wants to revive you through His Spirit right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Let the power of God's presence be upon us. Hallelujah. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na matalo tayo ng anumang mga kabiguan sa atin pong mga buhay. Hallelujah, hallelujah. I-recognize lang po natin ang kadakilaan, ang katapatan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Ano man ang inyong pangarap, lalo na para sa Panginoon, ito po ay magkakaroon ng kaganapan sa kanyang kapanahunan at sa kanyang pamamaraan. Palalakasin ka ng Diyos at muling gigisingin ang iyong diwa upang sabihin, buhay ako, hindi ako nakakalimot sa pangarap na minsan kong inilagay sa iyong puso. Thank you, Lord. Malakas na palakpak ng pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. There is also restoration of identity for Jacob. Before po, na makita niyo yung wagons, he is called Jacob. The old man, although siya po ay binigyan na ng bagong pangalan na Israel, pero still, nai-insert pa rin ang kanyang pangalang Jacob. Ang isang matanda doon sa kanila po, mga kapatid, bilang bayan ng Diyos. Nandoon ang kalungkutan, nandoon ang pagkawala sa kanya pong buhay. But after the wagons, he is called Israel. Hallelujah. The one who fought and won with God. The one who wrestled with God and prevailed. And he is the heir of promise. Sometimes, God interrupts your plan with wagons because He has a greater destiny.
And don't resist the movement. Step into the wagon and let Him carry you forward. Nais po ng Panginoon, mga kapatid, na magkaroon ng tinatawag na rerouting sa Kanya pong plano sa atin pong buhay. Hindi lang po niya binigyan ng pagpapaalala, ikaw si Israel na ngayon, hindi ka si Jacob. Ikaw yung nanagumpay sa akin. Kaya huwag mong hayaan na mabura ang ganyang identity sa iyong buhay. Ngayon ay mga mananampalataya na tayo. Ngayon ay mga tao na tayo ng Diyos na pag-aari niya. Kaya kung anuman, mga kapatid, ang nais natin na idulog sa ating Panginoon, may amang nakikinig. May amang magbibigay ng kasagutan sa kanyang mga anak as long na patuloy tayong nagpapasakop sa kanyang banal na kalooban. And God can reroute us into His plan. Alam niyo po, nais ng Panginoon na magkaroon ng interruption sa atin pong buhay. Matagal na siyang nandoon sa Kanaan sapagkat yun naman ang lupang pangako na ipinangako ng Diyos. Pero hindi niya alam, just because of the severe famine, may rerouting. Mayroon po, mga kapatid, pag-iiba ng ruta na ibinigay ang Diyos sa kanya upang lalong ma-preserve ang kanya pong buhay. Ang Egypt po, mga kapatid, that is not the promised land. Pero gagamitin ng Diyos kahit ang Egypt upang ingatan, upang buhayin ang kanyang mga anak sapagkat naroon ang pagkain na isinuplay para po sa kanilang pangangailangan. Hallelujah. Hallelujah. Hayaan po natin, mga kapatid, na kung papanong itong si Jacob, maring nasa isip niya, magiging malayo ang aking paglalakbay. Matanda na ako. Pero sa kabila ng gayong pong sitwasyon, na ihanda niya ang kanyang sarili, susunod ako sa plano ng Diyos. Yamang ipinakita niya sa aking buhay ang aking anak, na siya ang nag-ingat sa aking anak at ginawa pa siya the ruler in the place of Egypt. Ibig sabihin, in control din ang Diyos sa aking buhay. Every wagon of God can be a call to a shift in our situation. Hindi lang po ipinarke sa harapan nito pong si Jacob yung karwahe. Hindi lang po ito for decoration. But God wants him to step into the wagon and let God carry him forward into His perfect will. Hallelujah. Hallelujah. Ano man po ang plano natin sa atin pong buhay, ito po ay kinukonsulta natin sa atin pong Panginoon at nararapat laging maging gayon. Pero lagi pa rin nating ipag-pray, Lord, if you have a better plan, Lord, gusto ko, Panginoon, i-bless mo ang planong kong ito. Pero kung may better plan ka, Panginoon, ito nawa ang masunod sa aking buhay. Kahit magkakaroon ako ng adjustment, kahit magkakaroon ako ng discomfort, pero kung dito mo ako mas gagamitin, kung dito mo ako mas pagpapalain, then let your perfect will be done in my life. Don't resist the movement. Step into the wagon and let Him carry you forward. Hallelujah. Go with the flow of God's will. Marami po sa atin, mga kapatid, yung calling natin sa Panginoon, hindi naman talaga yun ang ating plano. Amen? Hindi po yun, mga kapatid, ang nais natin sa ating buhay. Kahapon po doon sa Faith Kids, no, banquet, no? It reminded me nung bata talaga po ako, mga kapatid. Gusto ko talaga maging astronaut. No?
Grabe po, talagang yung lahat ng mga outer space, spaceships, spacecrafts, meron po akong ano niyan, talagang inilalagay ko. Noon po yung first teacher na nag-go into space, no? Si Krista McAuliffe noong 1986, sumabog po yun. Umiyak po ako doon, mga kapatid, no? Parang hindi naman niya ako kilala, no? Kasi nga, yun ang dream ko, mga kapatid, no? Pero alam niyo po, may rerouting na ginagawa ang Panginoon. Wala po akong plano na magpastor, mga kapatid. Actually po, engineering student ako noon, no? Sa amin po, accounting tsaka engineering lang ang pagpipilian. Mas pinili ko po ang engineering. 2 years po, but after 2 years, God rerouted my calling at nandoon na tinawag ako sa pagiging ministro ng atin pong Panginoon. Para pong imposible dahil nga babae ako, no? Pero ang Diyos po gumagawa ng mga kahimahimala. Ang pagtawag ng Diyos ay nakaka-amaze, mga kapatid, no? Napakamahiyain ko, pero ang Diyos tumatawag kahit sa mga mahiyain upang magsalita para po sa kanyang kaluwalhatian. Amen? At noong kinukuha ko po yung akin pong grades, kasi sa BSU po ako doon dati sa Pablo Borbon. Alam niyo po, nasunog na raw yung sabi ko po talaga, ini-erase ng Panginoon, no? Ini-erase ng Panginoon yung aking records as an engineering student sapagkat tinawag niya na ako bilang maging ministro ng kanyang salita. May mga pagtawag na gagawin ang Diyos sa inyo pong buhay. Just go with the flow of His will. Sumunod ka lang, mga kapatid. Kahit mag-a-adjust ka, kahit na, Panginoon, di ako sanay sa ganito. Just go on dahil ang Diyos ang siyang sasama sa'yo at magbibigay ng tagumpay. There is a wagon waiting for you to carry you into God's will. Hallelujah. Perfect will in your life. Malakas na palakpak para po sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Look into the wagons because there is the last one, the assurance of resurrection life. The ultimate wagon is the empty tomb of Jesus Christ. The resurrection is God's undeniable proof that death has been conquered, hope is alive, and destiny is secure. Ito po ang pinakamatibay na ebidensya na kahit kamatayan, kaya po, mga kapatid, gapiin ng ating Panginoon sapagkat may pagkabuhay na mag-uli. Kaya kung nawawalan ka na ng pag-asa, lagi mo lang isipin na buhay na mag-uli ang Panginoon. Anumang namatay sa ating mga buhay, maging ito ay pangarap, maging ito ay pag-asa, o kapayapaan, o anuman, mga kapatid, na animoy inililibing sa ating buhay, I tell you, there is the promise of resurrection. Muling bubuhayin muli ng Panginoon kung ito ang kanyang banal na kalooban sa iyo pong buhay. Hallelujah! Hallelujah! Every testimony, every baptism, every soul filled with the Spirit, every answered prayer is another wagon rolling into our lives saying, Jesus is alive and He is alive forevermore. Ang pagkabuhay pong mag-uli ang siyang
mag-transform sa atin pong nanghihinang mga puso. And just as Jacob revived when he saw the wagons, we revive when we see that Christ is alive and reigning in power. Hayaan po natin mga kapatid ng istorya ng Panginoon sa kanyang pagwawagi sa kamatayan. Ito po ang magbigay sa atin ng pag-asa. There is a wagon coming. There is hope and there is plenty of provision. There is a change in my rerouting of my will to fulfill the will of the Lord in my life. At ang identity natin bilang mga mananampalataya, ito po mga kapatid, ang siyang hayaan nating manatili sa atin pong buhay. Inihiling ko po ang bawat isa itatayo. There is an ultimate impact. When Jacob experienced the promise of the Lord. At the end of the story, si Jacob na ngayon ay tinawag na Israel. He looked at the wagons and declared, "It is enough. Joseph, my son, is yet alive." We must declare, it is enough. Tama na, sapat na, sapagkat ang Diyos ay kumilos na ayon sa kanyang banal na layunin. Hallelujah! Hallelujah! Jacob's situation in the midst of famine didn't end overnight, but the wagons were enough. His grief had lasted years, but the wagons were enough. He didn't yet see Joseph face to face, but the wagons were enough. Kapag nakita natin ang ebidensya ng katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos, sapat na yon upang magpapanatag sa ating kalooban at sabihin ang Diyos ang may control sa aking sitwasyon. Hallelujah! We can say to the devil, "It is enough, devil, na ikaw ay nagpapahina sa akin. It is enough, sapagkat may Diyos na siyang tutulong at magbibigay ng saklolo sa akin." Hallelujah! Let's say it, mga kapatid, sa sitwasyon na ating kinalalagyan. Hallelujah! Sagutin nyo lang, it is enough. Hallelujah. Handa ba tayo mga kapatid? It is enough. Sapat na. Amen. Tama na kaaway. Once again, let's say it is enough. The storm may rage, but His peace calms my soul. Once again. The need may be great, but His supply never runs dry. The journey may be hard, but His presence walks beside me. The future may be uncertain, but His resurrection guarantees my victory. It is enough. Look at the wagons. Look at the evidence. Christ is alive. His promises are true. His Spirit is here. It is enough. The Lord is my provider. The Lord will revive my spirit. The Lord will restore my identity as a believer. The Lord will reroute me into His perfect plan. The Lord is reminding me again that resurrection
is the ultimate evidence that God is in control. Kahit kamatayan, hindi kayang maglibing sa pag-asa sapagkat may pagkabuhay na maguli. Anong sitwasyon ang kinalalagyan mo ngayon? Ano ang mga bagay na nagpapahirap sa iyong kalooban? Ano ang mga daing na idinudulog mo sa harap ng Panginoon? Ano ang mga panalangin na hanggang ngayon animo ay question pa rin kung sasagutin ng Panginoon? Let me tell you, the wagons are coming your way. Look to the wagons sent by God to revive your spirit. May plano siya. Dakilang plano sa iyong buhay. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag mong sabihin hanggang dito na lang ako. Hindi na ako uunlad sa aking pananampalataya. Ang dati kong sigla sa aking paglilingkod sa Diyos ay unti-unti nang humina. Makababalik pa ba ako sa aking kalakasan at malalagpasan ko pa ba yung dati kong narating? I tell you, God is sending the wagons in your way. He wants you to be revived in your spirit. He wants to restore your identity. And He wants to bring you to the direction of His perfect plan in your life. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na panghinain ng kaaway ang ating mga spirito. Huwag nating isipin ang Diyos ay nakalimot na sa bawat isa sa atin. Huwag nating isipin ang Diyos ay may paborito at pinipili niya lang ang mga tao na kanyang lubusang pagpapalain. No. Ang bawat isa sa atin na lumalapit sa Panginoon ay pinakikinggan niya as long na mayroon tayong pagpapakumbaba at lubusan na paghingi ng tawad sa ating Panginoon. God is opening His ears to those who have a humble heart before Him. Huwag mo lang hayaan na madaig ka ng iyong pagdadalamhati. Huwag mong hayaan na mga katanungan at ang mga kalituhan ang siyang magpalayo sa iyo upang ang kabutihan ng Diyos ay iyong maranasan sa iyong buhay. God wants to revive your spirit. God wants to give you a better future, not just in this life, but in eternity. Narito siya ngayon at nakikipag-usap sa bawat isa sa atin. It is enough. Joseph is alive. And in our situation, it is enough. My God is alive. My God will take care of me. Ako ay aasa sa Kanya anumang sitwasyon na kalagyan ko sa aking buhay. Let the wagons roll. Let the wagons remind us that we are not forgotten. That God remembers our prayers. However long the
years, 30 years. But God is faithful. And He remains faithful despite our unfaithfulness to Him. Oh God, revive your people. Restore what has been lost in us, oh God. Hallelujah! Hallelujah! Hayaan mo, Panginoon, na muling sumigla, muling mabuhay ang pag-asa sa aming mga puso. Muling ibalik mo ang pagtawag mo sa amin sa mas mataas na antas ng pagmiministeryo. Here we are, Lord Jesus. We are uncertain of our future. We do not see things ahead of us. But you are the one who is in control of everything. Send the wagons, Lord. Send the wagons. Maring tao, sitwasyon o bagay. Hayaan mo, Panginoon, na hindi lang namin panghawakan ang iyong mga salita, kundi panghawakan namin ang ebidensya na tunay nga na ikaw ay kumikilos na makapangyarihan sa buhay ng iyong mga anak. Hallelujah! 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 Pray again the old prayers you have. Hallelujah! Baka nakalimutan mo na ang dati mong hiniling sa Panginoon. You can pray it again. And God still listens. Ano man ang kinalalagyan mo ngayon, nakawalan. Ano man ang mga kakulangan, sipin mo. We have the source of all blessings. Nais lang ng Diyos na lubusan, na dumaloy ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Kung ikaw ay magiging bukas na lalagyan sa kanyang harapan. Hallelujah. Let the wagons come, oh God. Let the wagons come. Hallelujah. And as you revive Jacob, as you called him Israel again, then here we are. Here we are, Lord God. Hallelujah. Alayas. Revive our spirit, Lord. Revive our spirit. Alam mo ang aming mga pinagdaraanan. Alon sa dagat, ika'y dumati. Parang alon sa dagat, kaming iyong Sa dati. bawat isa sa amin. Nagpapatiyaya ko, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam, kung landasin. Kami akayin at inyong talhin hanggang marating na
Hallelujah. 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 Sa pagkakataong ito, mga kapatid, itinulog natin sa Panginoon ang mga bagay na gusto nating sabihin sa Kanya. Ngayon, i-claim natin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Tanggapin natin ngayon ang Kanyang pagmamahal. Tanggapin natin ngayon ang Kanyang pangako. Tanggapin natin ngayon ang Kanyang kapangyarihan. Let's expect the way guns. Come on. Hallelujah. Praise Him. Claim the blessings. Claim the way guns. Claim the healing. Claim every powerful thing. Every perfect gift from above. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Let praises be lifted up in this place. Hallelujah. 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 Lift up our praises. Lift up our praises. Lift up our praises. Hallelujah. Hallelujah! 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 And as we sing praises of joy and celebration, let's continue to receive God's perfect will, God's gift that's coming our way. Let the wagons come! Hallelujah! Hallelujah! Come on, let's praise Him! Glory, 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 glory! Thank you, God! Thank you, God! Thank you, God! Hallelujah! Come on, let's continue to worship the name of Jesus. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. At alam ko pa rin mga kapatid, marami ang pinalaya ngayon ng Panginoon. Marami ang nagkaroon ng katugunan sa kanilang mga panalangin. Kaya ngayon, we will celebrate. We will give back all the glory to Jesus. Hallelujah! Breaking to the wild, and don't be afraid. Run into wide open spaces, graces waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Dance like the weight has been lifted. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, and there be freedom. Let there be freedom. Marami po ang pinalaya. Marami po ang pinalaya. Bring all of your scars. Come back to communion. Come back to the start. Run into wide open spaces. Graces waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Where the Spirit of the Lord, Come on, let there be freedom in this place. freedom. Where the Spirit of the Lord, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be
hindi nakatali ang kamay? Sino po ang handang itaas ang kamay at ipawayway para sa ating pong Panginoon? Wala po ditong nakatali ang kamay, wala po ditong nakatikom ang bibig para hindi po tayo magpuri sa ating pong Panginoon. We will praise like we've never praised before. We will jump like we've never jumped before. We will worship like we've never worshiped before. Because there is freedom in Jesus' name. Freedom, freedom, free. Come on, let's sing freedom. Freedom, 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 freedom. I wanna love a little louder than before. I wanna sing a little louder than before. I wanna jump higher than before. Hallelujah. I wanna shout a little louder than before. I wanna sing Freedom, 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 I wanna lift hands much higher than before. I wanna love you more than before. I wanna worship more than before. hallelujah. I'm gonna shout a little louder. I wanna sing freedom, 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 Oh, Jesus. Come on, let's sing freedom. No more shackles. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. No more shackles, no more chains. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. No more shackles, no more chains. no more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Come on, let's sing hallelujah. Hallelujah, 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 freedom, freedom, hallelujah. Hallelujah! Isa pong malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. Thank you, Jesus!
Before we formally close this, I just want to sing that song. O Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay. We will end this service with so much gratitude at pasasalamat sa Panginoon. Na Panginoon, magpupuri kami sa'yo habang buhay. Lahat ng lakas, lahat ng tuwa, tanging sa'yo lamang, Panginoon. Hallelujah! O Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Come on, let's raise our hands. Ang lakas at tuwa sa'yo ay alam. Mula ngayon at magpakailanman. O Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Ang lakas at tuwa sa'yo ay alay. Mula ngayon at magpakailanman. O Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Mula ngayon at magpakailan. For the last time, let's sing this song. O Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay. Tanging sa'yo ang aming papuri, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang lakas at tuwa sa'yo ay alay. Mula ngayon at magpakailanman. Magpupuri sa'yo habang buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ang lakas at tuwa. Mula ngayon at magpakailanman. 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 Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Come on, let's shout hallelujah! He's worthy of all our praises. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's close this in prayer. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, tunay na ikaw ay dakila, tunay ikaw ay tapat, tunay ikaw ay tumutugon sa aming mga panalangin. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, at kami pong lahat ay uuwi, bit-bit ang tagumpay, punong-puno, Panginoon. Salamat sa iyong mayamang presensya, Panginoon. And I'm praying, Panginoon, ang bawat isang naririto ay lalabas na blessed at i-bless mo patuloy, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Nawa, Panginoon, kung paano sila pumasok dito, sila po ay lalabas, hindi katulad na kanilang pagpasok. Sila po ay mas matapang, sila po ay mas may pananampalataya na muling haharap sa hamon po, Panginoon, para sa darating na linggo. And Lord, we are so excited again to hear your word for next week. Kaya, Panginoon, naririto ang bawat isa sa amin. We are claiming victory, we are claiming blessing in your mighty name, Jesus Christ, we pray. Amen, 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 amen. Hallelujah. God bless everyone. Tayo po ay malayong magbatian sa isa't isa.